Nagsimula ang kwento ng magtapat ang isang batang lalaki na nagngangalang Rentaro sa kanyang crush. Sinabi ng batang babae na hindi niya siya type, at hindi kayang isipin na makipag-date sa kanya. Nadurog ang puso si Rentaro sa pagka-busted, at sinamahan siya ng kanyang kaibigan habang naglalakad sila pauwi. Nalaman namin na ito ang ika-100 pagka-busted ni Rentaro, at pinagtatawanan siya ng kanyang kaibigan dahil dito. Nagtataka ang kaibigan niya kung paano niya niligawan ang 100 babae dahil kakatapos lang nila sa middle school, at naaalala ni Rentaro ang unang babaeng niligawan niya noong 8 buwan pa lang siya. Gusto talagang maranasan ni Rentaro kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng kasintahan, at nagtataka ang kaibigan niya kung paano siya nababastard dahil nasa kanya na ang lahat mula sa magandang hitsura hanggang sa magagandang grado. Dahil dito, lalo siyang nadidismaya, ngunit nagpaalam sa kanya ang kanyang kaibigan, binati siya ng swerte sa high school. Bumisita si Rentaro sa isang shrine at nanalangin sa Diyos ng pag-ibig na magkaroon ng kasintahan sa high school nang biglang may narinig siyang boses at isang mukha ang lumabas sa kahon ng donasyon. Sinabi sa kanya ng lalaki na siya ang Diyos ng shrine. Sa kanyang paglabas, nakita namin na mayroon siyang mga pakpak, at sinabi niya kay Rentaro na nakatadhana siyang makilala ang kanyang soulmate sa high school. Sa katunayan, magkakaroon siya ng 100 soulmates, kaya marami siyang mapagpipilian. Ikinatutuwa ito ni Rentaro, ngunit nanunumpa siyang sisirain ang shrine kung ito ay magiging kasinungalingan. Makalipas ang 1 buwan, unang araw na ng high school. Papunta na si Rentaro sa silid-aralan nang makabangga niya ang 2 babae, sina Ende at Hakari. Nakakaramdam sila ng nakakagimbal na pakiramdam ng magtama ang kanilang mga mata, at iniisip ni Rentaro kung sila ba ang soulmates na sinabi sa kanya ng Diyos. Pinuntahan niya ang 2 babae para tulungang tumayo, ngunit biglang nagpanggap si Hakari na napilipit ang kanyang paa, humiling sa kanya na tulungan siya sa opisina ng nurse. Si Rentaro ay umiiyak dahil sa pananakit sa kanyang soulmate, at si Hakari ay nagsimulang magkagusto sa kanya, na iniisip na siya ay isang mabait na lalaki. Habang tinutulungan siyang tumayo, nagseselos si Enda at nagkunwaring nananakit din ang paa niya. Sinimulan ni Rentaro na saktan ang sarili dahil sa pananakit sa 2 babae, at tumayo ang mga babae habang nag-aalala sila para sa kanya. Nagulat si Rentaro nang makitang maaari silang tumayo, ngunit mabilis silang bumalik sa pagpapanggap. Dinala sila ni Rentaro sa opisina ng nurse, ngunit pakiramdam niya ay siya ang dinadala. Ang mga babae ay nagpapanggap na nawalan ng balanse, at nagsimula silang mag-away para sa kanya, ngunit sila ay parehong kumapit sa kanya habang sila ay nagpapatuloy sa opisina ng nurse. Ipinakilala ni Rentaro ang kanyang sarili sa mga babae, at nalaman niyang lahat sila ay nasa iisang klase. Mayroong 2 iba pang mga babae na dumaan, at binanggit nila ang isang larangan ng pink leaf clover sa courtyard, na nagsasabing kung anyayahin mo ang sino man na lumabas na may pink na 4-leaf clover, garantisadong sasagutin sila ng oo. Biglang tumakbo sina Ende at Hakari, at nagulat si Rentaro na maayos na ang kanilang mga paa. 3 oras pagkatapos ng pag-aaral, nakita namin si Rentaro na bumalik para tulungan ang isang guro na mahanap ang kanyang contact lens. Habang naghahanda siyang umuwi, iniisip niya kung makikita pa ba niya ang mga babae, at bigla niya itong nakita sa courtyard. Nakita namin si Ende na naghahanap ng 4-leaf clover, at tinitingnan ni Rentaro kung paano ito nangyayari. Laking gulat ni Ende nang makita siya, at sinubukan niyang magpanggap na hindi niya hinahanap ang clover. Napansin ni Rentaro na wala si Hakari, at inalok niya si Ende ng inumin. Medyo nahihiya si Ende na tanggapin ito, kaya naisip ni Rentaro na baka nawi-weirdohan siya sa kanya dahil kakakilala pa lang nila, pero bigla niya itong inagaw sa kanya, sinabing iinuman niya ang lahat para hindi ito masayang. Sinabi ni Rentaro sa kanya na dapat na siyang umuwi dahil maggagabi na. Sinabi ni Ende sa kanya na huwag sabihin sa kanya kung ano ang gagawin, ngunit nagpasalamat siya sa kanya para sa inumin, at napagtanto ni Rentaro na siya ay nababalisa. Biglang tumakbo si Ende, at bumalik si Hakari. Hinalok siya ni Rentaro ng inumin, ngunit balak ni Hakari na magkaroon ng hindi direktang pagkiss sa kanya, kaya hiniling niyang ibahagi ang kalahati sa kanya, na sinasabing hindi niya ito mauubos mag-isa. Naisip ni Rentaro na mangyayari ito, kaya nagdala na siya ng mas maliit na inumin para sa kanya, ngunit iginiit nito na hindi pa rin niya ito mauubos. Sumang-ayon si Rentaro at humigop habang ibinibigay niya ito kay Hakari, ngunit natarante si Hakari, at natapon ang lahat sa lupa. Iniisip ni Rentaro na masama ang loob niya dahil talagang gusto niya ang inumin.
Hinalok ni Rentaro sa kanya ang kanyang panyo upang tulungan siyang maglinis, ngunit sa halip ay hinawakan ni Hakari ang kanyang kamay at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya, sinabing kailangan niyang gawin ito ng mabilis dahil may iba ding may gusto kay Rentaro. Tuwang-tuwa si Rentaro, natanggap ang unang pag-amin ng babae, ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumalik si Enda. Bumili siya ng isang bungkus ng inumin para bayaran siya, ngunit bigla siyang nagalit kay Hakari sa pagyaya sa kanya na lumabas, at sinabihan siyang pumili. Nagulat si Rentaro nang marinig na may gusto ito sa kanya. Sinubukang tanggihan ito ni Ende sa una, ngunit sa huli ay umamin din siya sa kanya. Tinanong nila siya kung sino ang pipiliin niya, ngunit sinabi ni Rentaro sa kanila na maghintay hanggang sa susunod na araw para sa kanyang sagot. Iniisip niya ang tungkol sa dalawang babae, ngunit hindi siya makapili. Bumisita siya sa shrine, at sinabi sa kanya ng Diyos na pareho silang soulmates, kaya imposibleng pumili siya. Nagtataka siya kung ano ang gagawin ng ibang tao kung makatagpo sila ng dalawang soulmates, ngunit sinasabi sa kanya ng Diyos na ang mga tao ay karaniwang walang higit sa isa. Inihayag ng Diyos na noong ipinanganak si Rentaro, nagkamali siya dahil abala siya sa panonood ng TV, at hindi sinasadyang na-assign niya kay Rentaro ang 100 soulmate sa halip na isa. Iniisip ni Rentaro na siya ay tiyak na mapapahamak, ngunit binalaan siya ng Diyos na ito ay lalala lamang dahil kung ang isang tao ay hindi makakasama ang kanilang soulmates, sila ay masasawi dahil hindi nila makukuha ang mahal nila. Iniisip ni Rentaro ang tungkol sa isa sa mga babae na masasawi, kaya lalo lang nitong pinahihirapan ang kanyang desisyon. Gayunpaman, bigla siyang nakakuha ng ideya, iniisip na maaari niyang tanggihan silang dalawa at pagkatapos ay makipag-date ng paisa-isa nang di nila alam. Kinaumagahan, nakatagpo ng mga babae si Rentaro at nagulat sila nang makita siyang madungis, ngunit sa wakas ay sinagot niya na gusto niyang makipag-date sa kanilang dalawa. Laking gulat ni Ende sa narinig, at lumalabas na hindi niya kayang magsinungaling sa kanila, kaya ipinagtapat niya na mahal niya silang dalawa at gagawin niya ang lahat para sila ang maging pinakamasayang babae kailanman. Tatanggihan na siya ng mga babae, ngunit bigla niya silang binigyan ng kulay rosas na 4-leaf clover, na nalaman namin na ginugol niya ang buong magdamag na hinahanap ito. Kinukutya siya ni Ende dahil sa paniniwala niya sa pamahiin, ngunit ipinaalala ni Hakari sa kanya kung paano silang dalawa naniwala dito. Tumanggi si Ende na tumanggap ng two-timing sa kanya, ngunit sinabi ni Rentaro sa kanila na nakuha niya ang mga bulaklak dahil nakita niya kung gaano kahirap ang mga ito sa paghahanap, kaya gusto niya lamang silang pasayahin. Hindi kinaya ng mga babae ang kanyang ginawa, at pumayag si Hakari na makasama siya, iniisip na ang pagtutiming sa kanya ay mas magiging masaya pa rin siya kaysa sa pagtanggi. Tumanggi si Ende na ibigay siya kay Hakari sa kanyang sarili, kaya pumayag din siya na makasama siya. Tinutukso siya ni Hakari dahil sa pagbabago ng kanyang isip, at nanumpa si Rentaro na pahalagahan silang dalawa, ngunit nagtataka siya sa iba pa niyang 98 soulmates. Kinabukasan, ipinahayag ni Rentaro kung gaano siya kasaya na sa wakas ay nagkaroon na siya ng kasintahan, ngunit sa totoo lang ay isang poste lang ang kanyang kausap. Dumating ang dalawang babae, ngunit nagulat si Ende kung bakit siya nakikipag-usap sa isang poste. Sinabi ni Rentaro na siya ay masyadong masaya, kaya hindi niya napigilan ang sarili, at sinabi sa kanya ni Ende na maaari niya itong kausapin, ngunit sa huli ay napahiya siya. Sinamantala ni Hakari ang pagkakataong ito, at hinawakan niya ang kamay ni Rentaro. Si Rentaro ay nalulula sa sensasyon, at si Ende ay nagsimulang magselos ngunit hinawakan niya rin ang kanyang kamay. Umaarte siya na parang hindi nag-e-enjoy pero masayang naglalakad silang tatlo. Pagdating nila sa paaralan, nakita nila ang isang lalaki na tumatakbo habang hinahabol ito ng vice principal. Itinuro ni Hakari na kilala siya sa pagiging mahigpit, at kung may makita siyang tumatakbo sa paaralan, hahabulin niya ang mga ito, at kung mahuli sila, bibigyan niya sila ng kiss. Iniisip ni Rentaro na magdudulot ito ng emosyonal na pinsala, at sinabi ni Hakari na ang vice principal ay dating star sprinter, kaya imposibleng makalayo sa kanya. Tinanong ni Hakari si Rentaro kung nakipag-kiss na ba siya sa sinuman, ngunit sinabi ni Rentaro na hindi niya ito ginawa dahil sila ang kanyang unang naging kasintahan. Nang marinig ito, napagtanto ni na Hakari at Ende na kung sino ang unang kumilos ay makakakuha ng kanyang unang kiss. Ang tatlo ay magkasama sa lunch break, at habang si Ende ay ginulo ng isang pusa, si Hakari ay nagpakain ng egg roll kay Rentaro. Gusto niya ito kaya nagsimula siyang umiyak, at nagseselos si Ende.
Ibinunyag ni Ende na gumawa siya ng cookies para sa kanya, ngunit kapag sinubukan niyang pakainin siya, nataman niya ang kanyang mata. Kinain ni Rentaro ang kanyang cookie, sinabi sa kanya na ito ay kamanghamanghang masarap, ngunit si Hakari ay kumuha ng Bucky snack. Nang buksan niya ito, nalaman niyang putol na ang mga dulo. Nagtataka si Hakari kung paano niya ito mapapakain nang hindi nadudumihan ang kanyang mga kamay, kaya't sa wakas ay pinapakain niya ito gamit ang kanyang bibig. Sa nakikitang malapit sa kanya, iniisip ni Rentaro na siya ay masyadong cute. Sinimulang kagatin ni Hakari ang merienda para mapalapit sa kanya. Sinubukan ni Ende na sumali, ngunit sa huli ay tinusok niya ang kabilang mata niya. Habang humaharang ang buhok ni Ende, naging sanhi ito ng pagbahing ni Rentaro, at nabasag niya ang kanyang Bucky snack kay Hakari. Napansin ni Ende na namumula ang mga mata nito, kaya nag-aalala siya na may sipon siya, ngunit bigla niya itong sinunggaban, sinabi sa kanya na maaari siyang gumaling sa pamamagitan ng pagpapasa nito. Sinubukan niyang ikis siya, ngunit hamarang si Hakari, sinabing hindi nila matiyak na mayroon itong sipon, kaya sinubukan niyang suriin ang temperatura nito sa pamamagitan ng kanilang mga labi, sinasabing tradisyon ito ng kanilang pamilya. Gayunpaman, pinigilan sila ni Ende at sinubukang himatayin si Rentaro upang maibigay niya ito sa kanya. Itinulak siya ni Hakari, at pareho silang galit sa isa't isa. Sa wakas ay napagtanto ni Rentaro na sinusubukan nilang ikis siya. Hindi sumasang-ayon si Ende dito, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng kanilang mga motibo. Natigilan si Rentaro nang malaman niyang gusto siya nitong ikis, kaya inalok niya itong ikis dahil kanina pa niya gustong gawin iyon, ngunit ipinaliwanag ni Hakari na kailangan niyang pumili kung sino ang una niyang ikikis, dahilan para mag-away na naman sila sa isa't isa. Gayunpaman, pinigilan sila ni Rentaro, sinabing mayroon siyang solusyon na plinano niya noong nakaraang araw. Dahil sa sobrang excited, marami siyang naisip kung paano sila papasayahin. Kaya para sa unang kiss, pananatilihin nilang misteryo kung sino ang unang ikikis, kaya pareho silang magkakaroon ng pagkakataon na maging unang kiss niya, at ituturing niyang una ang bawat kiss nila. Ang mga babae ay nag-aalala tungkol sa kung paano nila ito mapapanatiling misteryo, ngunit ipinaliwanag ni Rentaro ang kanyang plano, na kinabibilangan ng pagsusuot ng maskara at pagtatakip ng kanilang mga tainga. Gamit ang isang dice, random na tutukayan ng mga babae ang kanilang standing position, at ikikis niya sila nang hindi nalalaman kung sino ang kanyang kinis. Pagkatapos ay babalik siya sa kanyang orihinal na posisyon, at ang mga babae ay muling irarandomize ang kanilang mga posisyon, kaya sa huli, wala siyang ideya kung sino ang una niyang kinis. Sa tingin ni Hakari, magandang ideya ito, ngunit nag-aalala si Ende na may pagkakataong mandayo siya, kaya't inihayag ni Rentaro ang kanyang solusyon, na ang Pinky Promise na hindi sila mandayo. Sa tingin ni Ende ay kalokohan ito, ngunit nangako si Rentaro na magtutusok ng karayom sa kanyang mata kapag hindi niya natupad ang pangako. Sumang-ayon ang mga babae sa plano, at habang ginagawa nila ito, may bug zone ng hangin na nagangat sa palda ni Ende, at ang pusa ay biglang nagsimulang kumalmot dito. Iniisip ni Ende na si Rentaro ang kumakalmot sa kanya, at sa huli ay sinipa niya ito. Sinimulan niya itong suntoken, ngunit naalis ang kanyang headphone, at napagtanto niyang pusa iyon. Nagpa siya silang subukang muli, ngunit sa bawat pagsubok, palaging may mali, at hindi sila makapag-kiss. Nagalit ang lahat, at sinabi ni Ende na mali ang plano. Ikinagalit nito si Hakari, at pareho silang nagsimulang sisihin ang isa't isa at pag-aawayan kung sino ang pag-aari ni Rentaro. Pinipigilan niya ang mga ito, at isinisisi ang lahat sa kanyang sarili dahil sa wala siyang karanasan habang tumatakbo siya. Tinawag ni Rentaro ang vice principal, at bigla itong nagpakita para parusahan siya sa pagtakbo. Nahuli siya nito, at si Rentaro ay sobrang natakot ngunit bigla siyang pinigilan ni Enda. Nagkunwaring nakikita ni Hakari ang isang inspector ng paaralan, at nag-alala ang vice-principal nang marinig ito, kaya mabilis siyang gumapang palayo. Nagtataka ang mga babae kung bakit naging padalos-dalos si Rentaro, pero sinabi niyang dahil sa mahal niya silang dalawa at gusto niyang magkaayos sila, kaya mas gugustuhin niyang sirain ang unang kiss nito kaysa maging dahilan ng pag-aaway nila. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ng dalawang babae na maaari niyang ikis ang isa, ayaw sayangin ang kanyang unang kiss. Nagulat si Rentaro dito, pero masasabi ng mga babae na pareho silang mahal talaga siya. Niyakap silang dalawa ni Rentaro, at tila may ibang plano. Iminungkahi niya na maaari silang gumawa ng three-way kiss.
Akala niya ay hindi na nila ito gagawin sa simula, ngunit kapag nakikita silang magkasundo, sa palagay niya ay makakabuti ito. Nahihiya ang mga babae sa pag-iisip na mag-kiss sa isa't isa, ngunit sa huli ay pumayag sila, at sa wakas ay nakuha ng tatlo ang kanilang unang kiss. Kinabukasan, nasa library ang mga babae at si Rentaro. Naghahanap si Hakari ng isang cookbook upang makagawa siya ng mas maraming pagkain para sa kanya, ngunit inaway siya ni Ende dahil sa isang libro tungkol sa pagpapanalo ng isang lalaki sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Sinabihan sila ni Rentaro na magkasundo, ipinaalala sa kanila kung paano sila nagbahagi ng kiss, at napahiya ang mga babae. Tumingin si Rentaro sa paligid para sa isa pang libro, ngunit may nakilala siyang ibang babae na agad na nagbibigay sa kanya ng nakakagulat na pakiramdam, kaya iniisip niya kung isa pa ba ito sa kanyang soulmate. Umatras ang dalaga, at nakita ni Rentaro na siya ang librarian. Hindi nagsasalita ang babae ngunit itinuro ang mga parirala sa kanyang libro upang makipag-usap sa kanya. Sa una ay nalilito dito si Rentaro, kaya sa tingin niya ay hindi sila dapat mag-usap sa library. Tinanong niya kung ano ang hinahanap niya, at sinubukan ni Rentaro ay action na naghahanap siya ng kwentong nakakatawa. Tinanong siya ng babae kung bakit hindi siya nagsasalita, at itinanong niya ang parehong bagay sa kanya. Humingi siya ng paumanhin at naghahanda na humingi ng tulong sa ibang tao, ngunit pinigilan siya nito, humihingi ng tulong sa kanya. Humihingi si Rentaro ng mga rekomendasyon sa kanya para sa isang romantic story na may magandang wakas, kaya nagsimula itong pumili ng ilang libro para sa kanya. Nagulat si Rentaro nang mapili niya ang napakadaming libro. Humingi ng paumanhin ang babae, na sinasabi sa kanya na piliin na lang ang mga gusto niya, ngunit sinabi ni Rentaro sa kanya na kukunin niya itong lahat dahil pinili niya ang mga ito para sa kanya. Sa pagpunta niya upang tingnan ang mga ito, lumalabas na ang kanyang library card ay hindi pa handa, kaya hindi siya maaaring humiram ng alinman sa mga libro, ngunit ang babae ay nag-aalok sa kanya ng kanyang sariling personal na libro. Masayang tinanggap ito ni Rentaro, at nagtataka siya sa pangalan nito. Ipinakita sa kanya ng babae ang kanyang ID, at nalaman namin na ang kanyang pangalan ay Shizuoka. Sa gabi, nagbabasa ng libro si Rentaro, at ito ay isang kwento tungkol sa isang prinsesa at sa kanyang kabalyero. Ang kabalyero ay nanunumpa ng kanyang katapatan sa kanya, kahit na pinoprotektahan siya mula sa isang dragon. Ang dalawa ay nagkakaroon ng damdamin para sa isa't isa, ngunit ang prinsesa ay may isinaayos na ikasal sa ibang prinsipe. Ang kabalyero ay nagmamadaling pumunta sa kanya, na nagnanais na magkaroon ng isang paraan para sa kanila na hamanin ang kanilang mga kapalaran. Naiiyak si Rentaro sa kanila, ngunit nagtatapos ang kwento sa isang cliffhanger. Kinabukasan, pinasalamatan ni Rentaro si Shizuoka para sa aklat, at napagtanto niyang dinala nito sa kanya ang pangalawang aklat. Tuwang-tuwang tinanggap ito ni Rentaro, ngunit sa tingin niya ay kailangan niyang gumawa ng paraan para mabayaran siya. Bumili siya ng inumin para sa kanya, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa libro sa labas. Sinabi sa kanya ni Shizuoka na ito ang paborito niyang libro, at humanga si Rentaro kung gaano niya ito kakilala dahil makakahanap siya ng anumang pariralang gagamitin nito para makipag-usap, ngunit natutuwa lang si Shizuoka na hindi siya nakikita ito na kakaiba, na nagpapakita na hindi pa niya ito nakikita na nagkaroon ng tunay na kaibigan. Nang marinig ito, nakakuha ng ideya si Rentaro, at hiniling niyang hiramin muli ang kanyang unang libro. Kinabukasan, nakita naming dinala ni Shizuoka ang pangatlong aklat para kay Rentaro, ngunit hindi nagpakita si Rentaro kahit makalipas ang ilang araw. Habang naglalakad si Shizuoka sa paligid ng paaralan, napansin niya si Rentaro kasama sina Hakari at Enda. Napansin nila kung gaano siya inaantok, at sinabi niyang naging abala siya sa gabi. Ang mga babae ay nag-iisip tungkol sa kung ano ang maaari niyang gawin, ngunit si Rentaro ay patuloy na humikab. Bigla siyang kinis ni Hakari, sinabing binibigyan niya siya ng enerhiya. Niyakap siya ni Rentaro, na tinatawag siyang kanyang anghel, ngunit sinabi ni Ende na marami rin siyang lakas na ibibigay sa kanya. Lumapit siya para ikis siya ngunit nauwi sa pag-headbutt sa halip. Napagtanto ni Shizuoka na mayroon siyang kasintahan, at naisip niyang masyado siyang abala para magbasa. Iniisip ni Shizuoka kung paano siya nakita ng ibang mga babae na kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita, at kung paano iniisip ng kanyang ina na siya ay isang kakaiba, na nagmamakaawa sa kanya na magsalita ng normal. Sa tingin niya ay walang sino man ang may oras na makipag-usap sa isang tulad niya.
Ngunit nakita namin si Rentaro na hinanap siya, na nagsasabi na sa wakas ay mababayaran niya ito sa pagpapahiram sa kanya ng kanyang mga libro. Hinikayat niya itong mag-install ng app sa kanyang telepono, at ipinahayag na gumawa siya ng kopya ng unang aklat. Ipinakita ni Rentaro sa kanya kung paano piliin ang mga salita at i-play ito bilang isang boses. Alam ni Shizuoka na hindi kailanman inilabas ang ebook, kaya mano-manong na-type ni Rentaro ang buong libro. Ipinaliwanag ni Rentaro na kapag nakipag-usap siya sa libro, hindi sila nag-usap ng harapan dahil palagi niyang tinitingnan ang libro. Ngunit sinabi niya na sa pamamagitan ng paggamit ng app, mapapatingin sila sa isa't isa habang nagsasalita siya. Umaasa si Rentaro na makakatulong ito sa kanya sa pakikipag-usap, at sinabi niya sa kanya na subukan ito. Sinabi ni Shizuoka sa kanya na mahal niya siya, ngunit agad niya itong binawi, sinasabi sa kanya na huwag mag-alala. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Rentaro na mahal din siya nito. Iniisip ni Shizuoka na sila ay nakatadhana na hindi magkasama, ngunit sinabi ni Rentaro na malalampasan nila ito kahit na ito ang kanilang kapalaran. Ipinakilala niya si Shizuoka sa iba pang mga babae, humihiling na idagdag siya bilang kanyang pinakabagong kasintahan. Iniisip ni Ende na siya ay balisa, ngunit pinasalamatan siya ni Hakari sa pananatili sa kanila kahit na nakahanap na siya ng iba. Sinabi ni Rentaro na ang kanyang damdamin sa kanila ay hindi nagbago, gumawa ng isang pagkakatulad na sila ay tulad ng isang field ng langis, at si Shizuoka ay isang ganap na bagong larangan, kaya ang pagdaragdag sa kanya ay hindi makakaapekto sa kanila sa anumang paraan. Sa katunayan, plano niyang pahalagahan sila ng higit pa kaysa dati. Nangangako si Rentaro na patunayan ito sa kanyang mga aksyon, na sinasabi na kung sakaling mabaigo niya ang mga ito, tatubusin niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng kalokohan, kahit na mag-order ng isang espesyal na kutsilyo mula sa Amazon. Sa wakas ay tinanggap ito ni Enda, at ang mga kasintahan ni Rentaro ay lumaki ng isa, ngunit mayroon pa ring 97 soulmates na dapat makilala. Sinabi ni Rentaro kay Hakari at Enda ang tungkol kay Shizuoka, sinabi sa kanila na siya ay may cute na mannerism habang nagbabasa ng mga libro, kung saan ginagalaw niya ang kanyang mga daliri sa paa na parang buntot ng tuta, at ipinapahayag nito ang kanyang nararamdaman. Ibinunyag niya na si Hakari ay mayroon ding cute na ugali kung saan kinakagat niya ang kanyang mga daliri habang nag-iisip, at inamin niya na ito ay nakakaakit sa kanya. Idinagdag ni Rentaro na kapag sinusubukan ni Ende na alisin ang isang papuri, pinaikot-ikot niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri, at nakita niyang kaibig-ibig ito. Nagulat sila na napansin niya ang kanilang pag-uugali, na iniisip na talagang nagmamalasakit siya sa kanila. Ipinagpatuloy niya ito upang ilarawan kung paano kumilos sina Ende at Hakari habang nagkikis sila, ngunit naging sanhi ito ng pagkawala ng kalmado ni Shizuoka nang mapagtanto niyang kinis na niya sila. Iniisip ni Hakari kung interesado rin ba siya sa pagkiss, ngunit sinabi niya sa kanila na iniligtas niya ang kanyang unang kiss para sa kanyang kasal. Sinabi ni Rentaro na ayos lang, sinabing hindi niya ito ikikis hanggat hindi siya handa. Habang pinagmamasdan siya ni Enda at Hakari, naghihintay na ikis siya nito, ngunit walang nangyari. Pinakain nila si Rentaro ng tanghalian, ngunit nagalit si Enda dahil hindi siya pinayagan ni Hakari na pakainin siya. Pinakain nila siya sa kanyang bibig habang si Shizuoka ay nasisiyahan sa kanyang pagkain, pinagmamasdan sila habang nag-aaway sila sa kanya. Ngunit napagtanto ni Rentaro na siya ay masyadong tahimik, iniisip na kailangan niyang masanay sa kanila. Iniisip niya ang tungkol sa kung paano naglalagay ng harang ang mga tao bago makilala ang isang tao, dahil natatakot sila sa magiging reaksyon ng iba kung ipapakita nila ang kanilang mga emosyon. Kaya sa tingin niya, mas madaling mag-open up sa taong alam na ang nararamdaman mo dahil kapag nabunyag na ang tunay mong nararamdaman, hindi mo na kailangang matakot sa magiging reaksyon ng ibang tao. Tinanong ni Rentaro ang mga babae kung gusto nilang maglaro ng baraha, sinabing ang matatalo ay kikilitiin ng mananalo. Naniniwala si Rentaro na ang pagtawa ay ang pinakamahusay na paraan upang pilitin ang isang tao na ipakita ang kanilang mga damdamin, sa pag-aakalang magiging magkaibigan silang lahat pagkatapos nilang kilitiin ang isa't isa. Naiisip ng mga babae ang pagkiliti sa kanila ni Rentaro, kaya determinado silang matalo laban sa kanya. Si Rentaro ang nanalo sa unang round habang si Enda ang natalo, ngunit mukhang masaya siya tungkol dito. Si Rentaro ay nagpapatuloy sa pagkiliti sa kanya habang sinusubukan niyang pigilan ito, at siya ay humiga sa lupa, ngunit huminto si Rentaro nang mapagtanto niyang medyo nag-e-enjoy siya rito.
Para sa ikalawang round, muling nanalo si Rentaro, at ang natalo ay si Hakari. Ipinagdiriwang niya ang pag-alam na malapit na siyang kilitiin ito, at sinimulan niya itong kilitiin, dahilan para matawa siya habang nililibang niya ang bawat sandali nito. Ngunit nagsimulang kumilos ng kakaiba si Hakari, at nagmakaawa siya sa kanya na huminto, na sinasabing siya ay sobrang nakikiliti. Nalaman namin ang tunay na dahilan na hindi na niya mapigilan ang sarili. Nanalo si Rentaro sa ikatlong round, at si Shizuoka ang natalo, kaya inaabangan niya ang pagkiliti sa kanya, na gustong marinig kung paano siya tumawa. Ngunit habang kinikiliti siya nito, nananatili itong tahimik, at nakuha niya ang kanyang aparato upang sabihin na siya ay tumatawa. Sa tingin niya ay kaibig-ibig ang hitsura nito, kaya patuloy niya itong kinikiliti habang pinagmamasdan sila ni Enda at Hakari, na napagtantong hindi pa siya natalo. Gusto nilang kilitiin siya pabalik, kaya naging determinado silang manalo sa laro. Ngunit nanalo si Shizuoka sa ika-4 na round, at si Rentaro ang natalo, kaya nilapitan niya ito, ngunit sa halip na kilitiin, pinindot niya ito. Nagsisimula siyang tumawa habang nagtataka si Hakari kung bakit hindi niya sinasamantala ang pagkakataong ito na maramdaman ang lahat sa kanya. Iniisip ni Hakari na naaakit siya sa mahiyain na pag-uugali ni Shizuoka, at iniisip ni Hakari kung paano niya ipinagmamalaki ang kanyang pinakamahusay na mga tampok upang makuha ang kanyang atensyon, na nakikita ang kanyang sarili bilang isang poser. Ang likas na alindog ni Shizuoka ay ganap na kabaligtaran, kaya naisip niya na si Shizuoka ay isang mas malaking banta kaysa kay Enda. Pagkatapos ng laro, pumunta si Rentaro sa banyo habang si Enda ay nakaharap kay Shizuoka, alam niyang nilalayo niya ang kanyang distansya mula kay Rentaro. Sinabi ni Shizuoka sa kanya na siya ay isang bagong dating, kaya gusto niyang lumayo sa kanilang landas. Ngunit pinaalalahanan siya ni Enda na siya rin ay kasintahan ni Rentaro, kaya hindi na kailangan pang magpigil, sinabing nakakainis ang kanyang ugali. Agad siyang humingi ng tawad, ngunit ito ay nagpagalit kay Enda, na nagtatanong sa kanya kung bakit hindi siya lumalaban. Nagpa siya si Shizuoka na maging tapat sa kanila, na sinasabi sa kanila na natatakot siya. Ipinaliwanag niya na si Hakari ay may hindi kapani-paniwalang kagandahan, habang si Enda ay may kumpiyansa na pantayan ang kanyang kagandahan, ngunit iniisip ni Shizuoka na walang espesyal sa kanya, at natatakot siya na ikumpara siya ni Rentaro sa kanila. Nagsisimula silang magkagusto sa kanya, sa pag-aakalang siya ay kaibig-ibig, ngunit sa palagay ni Shizuoka ay wala siya kung ikukumpara sa kanila. Tiniyak sa kanya ni Hakari na nakikita ni Rentaro ang kagandahan sa kanya, na kinikilala siya bilang kapwa kasintahan. Pinagmamasdan sila ni Rentaro, na iniisip na ang kanyang plano ay naging mas mahusay kaysa sa inaasahan. Nalaman namin na noong sinusundo siya ni Shizuoka, napagtanto niyang tinatitigan siya ni Enda. Akala niya ay gusto siyang kalabanan ni Enda, ngunit naniniwala siyang dapat niyang bigyan sila ng pagkakataong ipakita ang kanilang mga emosyon. Ipinagmamalaki niya kung paano hinarap ng mga babae ang sitwasyon, at bumalik siya sa kanila habang sinasabi sa kanya ni Enda na dapat siyang kilitiin muli ni Shizuoka dahil nagpipigil siya. Hinihikayat siya ni Hakari na gawin ito. Napagtanto ni Shizuoka na sinusubukan nilang tulungan siya, iniisip na dapat niyang bigyang halaga ang kanilang kabaitan. Kaya't nilapitan niya ito, sinasabi sa kanya na gusto niya itong ikis. Sa wakas sila ay nag-kiss, at si Shizuoka ay natarante, ngunit si Hakari ay humingi din ng kiss. Iniisip ni Hakari kung siya ay sapat na mabuti para sa kanya, sa pag-aakalang wala siya kumpara kay Shizuoka, ngunit sinabi ni Rentaro sa kanya na mahal niya ang lahat ng kanyang kasintahan. Kinis niya ito, nagpapasaya sa kanya, at tinanong niya si Enda kung gusto rin niya ng kiss. Nagkukunwari siyang ayaw niya, ngunit pumwesto siya, at sinabi niya sa kanya na ang cute niya kapag nagsusungit siya. Sinuntok niya ito, ngunit tiniis niya ito, at inamin niya na gusto niya itong ikis, kaya binigyan din siya nito. Napagtanto ni Rentaro na mayroon siyang mga kahangahangang kasintahan, sa pag-aakalang hindi siya karapat-dapat sa kanila, ngunit sinasabi nila sa kanya na pareho ang nararamdaman nila tungkol sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Rentaro sa silid-aralan, kung saan nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Nana. Sinabi ni Rentaro sa kanya na ang mga resulta ng pagsusulit ay naipost na nagtatanong sa kanya kung susuriin niya ito, ngunit sinabi ni Nana sa kanya na ito ay isang pag-aaksaya ng oras, alam na siya ay nakakuha ng rank 1. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakaramdam sila ng nakakagimbal na pakiramdam, kaya naisip niyang isa ito sa mga soulmate niya. Sinusuri ni Rentaro ang mga resulta kasama ang kanyang mga kasintahan, at nalaman namin na lahat sila ay mahusay.
Habang tinitingnan niya ang number 1 spot, nagulat siya nang makitang nakakuha si Nana ng perfect score. Tinanong niya ang mga babae tungkol sa kanya, kaya sinabi nila sa kanya na siya ay isang kabuuang nerd, na sinasabing masasagot niya ang anumang tanong na ibigay nila sa kanya, at may mga chismis na hindi siya tao. Sa kanilang biology class, si Rentaro ay ipinaraise kay Nana, at napagtanto niya na hindi ito katulad ng kanyang mga kasintahan dahil ang kanyang kagandahan ay nasa ibang antas. Napagtanto niya na kinokopya niya ang sagot mula sa kanyang aklat-aralin, dahil sa tingin ni Nana na ang mga praktikal na pagsusulit ay isang pag-aaksaya ng oras na sinasabing alam na ng mga siyentipiko ang sagot. Sinabi ni Rentaro sa kanya na ang propesor ay nanonood, kaya ginagamit niya ang mikroskopyo, ngunit sa halip na tingnan ang specimen, tinitingnan niya ang kanyang aklat-aralin, na nagsasabing ito ay mas mahusay. Napagtanto niya na siya ay kumikilos tulad ng isang robot, at habang sinusubukan niyang hiwain ang specimen, nasugatan niya ang kanyang daliri. Si Rentaro ay nagpapatuloy upang banlawan ito, na nag-iisip tungkol sa pagpunta sa opisina ng nurse, ngunit sinabi sa kanya ni Nana na hindi na kailangan at inilagay ito sa kanyang bibig, na naging sanhi ng kanyang takot. Ipinaliwanag ni Nana na hindi niya kailangan ng disinfectant dahil natural na pinagmumulan nito ang laway. Iniisip ni Rentaro kung nananaginip ba siya, at ito rin ang nagiging sanhi ng pagkabalisa ni Enda. Pagkatapos ng klase, pinasalamatan ni Rentaro si Nana sa pagtulong sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na gusto lang niyang manatili siya dahil kailangan niya ng tutulong sa kanya sa paglilinis. Gusto ni Rentaro na makilala siya ng mas mabuti, na nag-aanyaya sa kanya na lumabas kasama niya, ngunit iniisip ni Nana na ito ay isang pag-aaksaya ng oras dahil ito ay walang anumang halaga, na sinasabi na hindi ito makakabuti sa kanyang hinaharap na mga prospect. Iniisip ni Rentaro na ang pagiging masaya ay ang kahulugan ng buhay, ngunit sinabi nito sa kanya na siya ay delusional, na sinasabing siya ay nag-aaksaya ng kanyang oras, kaya nagsimula siyang magtaka kung siya ba talaga ang kanyang soulmate. Nang gabing iyon, nakita namin si Nana sa kanyang silid, iniisip si Rentaro, nagtataka kung bakit niya ito tinulungan. Napagtanto niya na mayroon siyang nararamdaman para sa kanya, iniisip na nakakagambala ito sa kanya, kaya sinimulan niyang isulat ang eksaktong halaga ng pie, iniisip na ito ang pinakamabisang paraan upang maibalik ang kanyang pagtuon. Ngunit sinabi niya na hindi ito gumagana, kahit na pinunan niya ang pisara at nagsulat sa maraming piraso ng papel. Napagtanto niya na nag-aaksaya siya ng oras, iniisip na ito ay isang problema. Kinabukasan, sinabi ni Nana kay Rentaro na mahal niya ito, at sinabing gusto niya itong maging kasintahan. Sinabi ni Rentaro sa kanya na gusto niyang lumabas kasama niya, ngunit tinanggihan siya nito, kaya naisip niya na siya ay nagpa-prank. Ibinunyag ni Nana na gusto niyang wakasan ang kanyang nararamdaman dahil ang mga relasyon ay humahantong lamang sa kasal at pagbubuntis, iniisip na ang pag-iibigan sa pagitan ng mga bagets ay walang kabuluhan. Sinabi ni Nana sa kanya na hinding-hindi siya sasama sa kanya, ngunit ipinahayag ni Rentaro na siya ay umiibig sa kanya, sinabi niyang tumanggi siyang sumuko, at hiniling sa kanya na lumabas kasama niya, na nakikiusap sa kanya na bigyan siya ng pagkakataong manalo sa kanya. Makalipas ang ilang araw, bumisita sila sa isang amusement park, at determinado si Rentaro na kumbinsihin si Nana na makabuluhan ang pag-ibig, ngunit sa tingin niya ay walang kabuluhan ang aktibidad, nagtataka kung bakit ginagawa pa nila ito. Sinabi niya na hawak niya ang isang instant na camera, alam niyang hindi ito nagpapanatili ng anumang data, kaya iniisip niya na ito ay isang depektong aparato. Sinabi ni Rentaro sa kanya na sabihin ang cheese, ngunit tinanong niya siya kung ano ang ibig niyang sabihin, at kinukunan pa rin niya siya ng larawan. Pumasok sila sa isang haunted house, at sinabi ni Nana na hindi siya naniniwala sa mga multo. Habang sinusubukan sila ng mga multo na takutin, pinananatili niya ang kanyang kalmadong sarili, sinabing tao lamang sila, kaya nagtataka siya kung bakit natatakot si Rentaro. Sinabi niya na ang haunted house ay puno ng mga tao, kaya dapat nilang tawagin itong bahay ng tao. Habang nakasakay sila sa mga higanteng take-ups, naisip niya na ang sino mang lumikha ng rides ay nababalisa, nagtataka kung bakit pumila ang mga tao para umikot-ikot, at sa tingin niya ay nilikha ito para mag-brainwash ng mga tao. Pumasok sila sa isang higanteng maze kung saan nakatagpo sila ng mga dead ends, habang nagtataka si Nana kung bakit hindi na lang tamang landas ang ginawa ng mga designer, sa pag-aakalang ito ay nagpapahirap lamang sa buhay ng mga customer. Sa Ferris wheel, ipinahayag ni Nana na takot siya sa matataas, kaya umupo si Rentaro sa tabi niya, at magkahawak sila ng kamay.
Tinitingnan nila ang lahat ng mga larawang kinuha nila, at inamin ni Nana na masaya siya, ngunit iniisip pa rin niya na ito ay isang walang kabuluhang araw. Kaya't nagpa siya si Rentaro na sunugin ang mga larawan, na nagsasabing dapat nilang burahin ang mga ito sa kanilang mga alaala. Ngunit nang sunugin na niya ito, naalala ni Nana na ang camera ay hindi nag-iimbak ng data, kaya mawawala ang lahat ng mga talaan ng kaganapan. Kinuha niya ang mga larawan, at sinabi ni Rentaro sa kanya na natatakot siyang mawala ang mga ito dahil nakakuha siya ng isang bagay na may halaga. Nagsisimulang umiyak si Nana, habang sinasabi ni Rentaro sa kanya na ang pagtangkilik sa magagandang oras ay nagiging makabuluhan ang kanilang buhay. Ginagamit niya ang kanyang panyo upang panasan ang kanyang mga luha, na sinasabi sa kanya na disimpektahin niya ito bago niya ito ibalik, at iniisip ni Rentaro kung gagamitin niya muli ang kanyang laway, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay maghuhugas nito. Sinabi ni Nana na gusto niya itong maging kasintahan dahil gusto niyang gumugol ng mas makabuluhang mga oras kasama siya, at sinabi sa kanya ni Rentaro na mahal niya siya, kaya kinis niya ito, na sinasabi sa kanya na tutuparin niya ang kanyang mga hangarin sa anumang paraan na kinakailangan. Ipinakilala siya ni Rentaro sa mga babae, at hindi sila tumututol kaya pinasalamatan niya ang mga ito sa muling pagtanggap sa kanya, nangako na gagawin niya ang lahat para saktan ang sarili kung hindi niya sila pakikitunguhan ng maayos. Ngunit sinabi sa kanya ni Nana na ang lason ay magiging mas epektibo. Naisipan nilang lumabas ng magkasama, at nagseselos si Hakari na nagpunta si Rentaro sa isang theme park nang wala siya, kaya iminungkahi niyang pumunta sila sa isang water park na gustong magkaroon ng isang beach episode. Nakita namin si Ende na naghahanap ng swimsuit na isusuot, ngunit nahihirapan siyang pumili ng isa. May isang nakaagaw ng atensyon niya, sa pag-aakalang ito ay mukhang cute ngunit sa tingin niya ay hindi ito magiging maganda sa kanya. Gayunpaman, iniisip niya na maaaring magustuhan ito ni Rentaro, kaya nagpa siya siyang bilhin ito. Dumating sila sa pool kung saan nakita ni Rentaro ang mga babae na nakasuot ng swimsuit, at tuwang-tuwa siya sa nakita, iniisip na maaari siyang masawi na masaya. Pero dumating si Ende na may dalang kakaibang damit kaya nagpanik siya dahil mukhang wala itong swimsuit. Sinabi ni Ende sa kanila na nilalamig siya, kaya tatambay siya sa pool habang nagsasaya sila. Itinuro siya ni Nana sa isang lugar kung saan masisiyahan siya sa araw, kaya nagpasalamat siya kay Nana, na sinasabing hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Ngunit sinabi ni Nana na wala siyang pakialam sa kanya, kaya nagalit siya, sinabihan si Nana na umalis. Pumasok sila sa whirlpool kung saan patuloy na umiikot si Shizuoka sa kanyang floater, na nagsasabing hindi niya makontrol kung saan siya pupunta. Naniniwala si Nana na ang venue ay para sa survival training, at sinubukan niyang lumangoy laban sa agos, ngunit pinigilan siya ni Rentaro nang kumapit sa kanya si Hakari, na sinasabi sa kanya na siya ay tinatangay. Lumapit siya sa kanya, at sinubukan ni Nana na gawin din iyon, ngunit naging sanhi ito ng paghimatay niya. Napansin ni Nana na hindi siya humihinga, kaya binibigyan siya ni Hakari ng mouth-to-mouth, tinatamasa ang bawat sandali nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Nana na umalis, sinusubukang iligtas si Rentaro, ngunit sinabi sa kanya ni Hakari na hindi ito gumagana, sinabing masasawi si Rentaro. Samantala, nakita namin si Shizuoka na natangay, at sinubukan niyang makaalis sa pool, ngunit hindi niya makontrol kung saan siya pupunta. Napagtanto niyang nasa problema siya, kaya sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit hindi siya pinapansin ng lahat. Nasira ang kanyang salbabida, kaya nagmamadali siyang lumabas sa tubig, ngunit napadpad siya sa isang isla sa gitna ng whirlpool. Bumalik kami kay Rentaro habang nagmumungkahi si Nana na maghanap ng lifeguard. Tumatakbo sila sa paligid ng pool, ngunit isang grupo ng mga lalaki ang tumawag sa kanila. Hindi sila pinapansin ni Hakari, ngunit napansin ng isa sa kanila na maganda ang katawan niya. Inaabot niya ito, ngunit pinigilan siya ni Nana at tinusok ang kanyang mga mata, sinasabing ito ang pinakamabisang paraan para tapusin ang isang tulad niya. Nagalit ang kanyang mga kaibigan, kaya sinubukan nilang takutin si Nana, at sinabi niya sa kanila na makikipag-hangout siya sa kanila para maghanap si Hakari ng lifeguard para iligtas si Rentaro. Alam niyang malulungkot siya kapag may nangyari kay Hakari, kaya nagpa siya siyang tulungan itong makatakas. Ngunit sinabi sa kanila ni Hakari na hindi sasama si Nana, sinabi sa kanya na nagmamalasakit din si Rentaro sa kanya. Inabot ng isa sa mga lalaki si Hakari, ngunit hamarang si Rentaro, sinabing si Nana at Hakari ay kanyang mga kasintahan.
Sinabihan siya ng lalaki na huwag makialam dahil binulag ni Nana ang kanyang kaibigan, sinabihan siyang umalis kasama ang kanyang kasintahan. Ngunit sinabi niya sa lalaki na sina Nana at Hakari ay pareho niyang kasintahan. Hindi naniniwala ang lalaki, kaya sinabihan niya itong ikis ang dalawa, sa pag-aakalang hindi ito magagawa ni Rentaro dahil nagsisinungaling siya. Ngunit kinis siya ni Nana, at ganoon din ang ginawa ni Hakari, na sinasabi sa mga lalaki na nagsasabi ng totoo si Rentaro. Ang mga lalaki ay nabigla, napagtanto na siya ay isang giga-chad, at nagpasya silang huwag manggulo sa kanya. Nagtataka si Hakari kung paano naka-recover si Rentaro. Nalaman namin na nakita ni Enda ang insidente, kaya pupunta na sana siya kina Hakari at Nana, ngunit nakita niya si Rentaro sa daan, sa pag-aakalang nasawi na ito. Sinabi niya sa kanya na huwag masawi dahil nagkakaproblema sina Nana at Hakari, kaya bigla siyang nagkamalay, at nagmamadali siyang tulungan sila. Ipinaliwanag ni Rentaro na nagawa niya ito dahil kay Enda, at nagpapasalamat siya kay Nana sa pagprotekta kay Hakari. Iniisip ni Nana na mas mahalaga si Hakari kaysa sa kanya, ngunit sinabi ni Rentaro sa kanya na huwag ilagay ang kanyang sarili sa panganib, at napagtanto niya na nagmamalasakit din siya sa kanya. Napagtanto ni Rentaro na nasa pool pa rin si Shizuoka, kaya natarante siya, alam niyang hindi siya marunong lumangoy. Sumugod siya sa kanya, at nakita namin siyang humihingi ng tulong, ngunit hindi siya pinapansin ng lahat. Napagtanto niyang nauubusan na ng baterya ang kanyang telepono, ngunit sa sandaling iyon, narinig niya si Rentaro na tumatawag sa kanya. Sinusubukan niyang agawin ang atensyon nito, ngunit hindi siya nito mahanap, kaya naisipan niyang sumigaw gamit ang sarili niyang boses. Ayaw niyang gawin iyon dahil ayaw niyang marinig ng mga tao ang boses niya, pero wala siyang ibang pagpipilian. Sumisigaw si Shizuoka ng may mataas na boses, at agad siyang nahanap ni Rentaro, na nagsasabing natutuwa siya na okay na siya. Binuhat niya siya, at kinis siya nito, dahilan para mapahiya siya habang ipinapaalala nito sa kanya na nasa publiko pa rin sila. Sumama sila sa iba, at sinabi ni Rentaro sa kanila na magpapahinga siya, sinabihan si Ende na sumama sa kanya. Sa kanyang pahinga, tinanong niya si Enda kung bakit patuloy niyang tinitingnan sina Hakari at Nana, sa pag-aakalang ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa kanila. Sa tingin ni Rentaro ay hindi siya kumpiyansa sa suot niyang swimsuit, kaya tiniyak niya sa kanya na pareho silang normal ni Shizuoka. Sinabi ni Enda na iba si Shizuoka dahil maliit siya at cute, ngunit bigla niyang tinanggal ang damit niya, at tumambad ang swimsuit niya. Tinatawag niya itong nawala sa kaisipan, ngunit sa tingin ni Rentaro ay kahanga-hanga ang hitsura niya. Niyakap siya nito, at napagtanto niya na mabilis ang tibok ng puso nito habang sinasabi nito sa kanya na kakaiba siya, na sinasabing hindi na siya maaaring maging mas kaakit-akit kaysa sa dati. Naantig siya sa mga salita nito, at nagpa siya si Ende na sumama sa kanila sa pool, at ine-enjoy nila ang natitirang araw na magkasama. Bumalik sila sa paaralan, at sa pagdaan nila sa chemistry lab, nakita ni Rentaro ang isang babae. Naramdaman niya ang nakakagimbal na pakiramdam ng magtama ang kanilang mga mata, kaya alam niyang isa ito sa mga soulmate niya. Kinabukasan, bumalik si Rentaro sa lab, iniisip kung mahahanap niya ang kanyang soulmate doon. Ngunit pagpasok niya sa silid, nakita niya ang isang kakaibang babae na nagpakilala bilang Kazori mula sa chemistry club. Binibigyan niya siya ng tsaa, ngunit nagulat si Rentaro nang makitang nasa beaker ito. Sinabi ni Kazori sa kanya na katatapos lang niyang gumawa ng gamot, ngunit ipinaliwanag ni Rentaro na ayaw niyang sumali sa chemistry club na nagsasabing naghahanap lang siya ng isang tao. Ngunit sinabihan lang siya nito na uminom ng tsaa at maghintay. Kaya, nagpa siya siyang subukan ito, at ipinakita niya ang gamot na ginawa niya, na isang pang-akit na gamot ng tao. Ipinaliwanag ni Kazori na kung ininom niya ito, aakitan ng kanyang katawan ang mga metal, at pinipilit niya itong ipainom. Nagsisimulang kumilos ang kanyang katawan na parang magnet, at humanga siya na posible nga ito. Ngunit binabalaan niya siya tungkol sa side effect ng gamot na nagsasabing siya ay magiging constipated sa loob ng 3 araw. Nagpa siya si Kazori na subukan ang kanyang teorya, na nagpapakita na mayroon siyang gamot na may kabaligtaran na pole, at ininom niya ito, na naging sanhi ng pagkaakit ng kanyang katawan sa kanya. Sinabi ni Kazori sa kanya na ang magkasalungat ay umaakit, ngunit napagtanto niya na ang pang-akit ay masyadong malakas, kaya hindi siya makalayo. Ngunit pinananatili niya ang kanyang kalmadong sarili, alam na ang epekto ay tumatagal lamang ng 10 minuto. Sinabi ni Kazori sa kanya na kailangan niyang umihi, kaya nagsimulang magpanik si Rentaro.
Pero sinabi ni Kazori na okay lang dahil naka-diaper naman siya. Umiihi siya sa kanyang mga lampin, at sa wakas ay nawala ang epekto. Ibinunyag niya na gusto niyang lumikha ng mga bagong gamot na inihayag na marami na siyang nagawa sa mga ito. Napagtanto ni Rentaro na nagsisimula na itong magkaroon ng damdamin para sa kanya, at alam na niya ang tungkol dito dahil pinainom siya nito ng love potion nang dumating siya. Ibinunyag niya na nine-love siya sa kanya sa unang tingin, ngunit sumukha siya, na nagsasabing gusto niyang tanggalin ang love potion. Nagtataka si Kazori kung bakit hindi gumana ang love potion, iniisip na dapat ay ayaw talaga siya nito, kaya nagsimula siyang umiyak, nagtatanong sa kanya kung hindi niya ito type. Ngunit sinabi ni Rentaro sa kanya na ayaw niyang may tulong ng isang potion kapag tinanggap niya ang kanyang nararamdaman. Nagsisimulang kumilos ng kakaiba si Rentaro, at alam niyang sinusubukan ng kanyang katawan na tanggihan ang gamot, kaya sinabihan siya nitong uminom ng neutralizer. Ngunit siya ay nanginginig, kaya nagpasya siyang ibigay ito gamit ang kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay gumaling, ngunit siya ay nawalan ng pag-asa, alam na ang epekto ng love potion ay nawala. Sinabi ni Rentaro sa kanya na gusto pa rin niya siya, na naging sanhi ng pagkalito sa kanya, at nakiusap siya sa kanya na lumabas kasama niya, na sinasabing gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Ang kanyang buhok ay biglang nagsimulang tumubo, at ang kanyang katawan ay nagbabago, na nagpapakita na siya ang soulmate na nakita niya sa lab. Ipinaliwanag ni Kazori na uminom din siya ng neutralizer habang binibigay niya ito sa pamamagitan ng bibig, na inihayag na nagbago siya sa isang bata dahil nagtrabaho siya sa isang nabigong immortality na gamot. Ngunit sinabi niya na maaari lamang niyang mapanatili ang kanyang kasalukuyang anyo sa loob ng isang oras. Inihayag ni Kazori na siya ang presidente ng Chemistry Club at ang kanyang kasalukuyang anyo ay may mahinang paningin at mahabang buhok, kaya mas gusto niyang gawin ang kanyang pananaliksik bilang isang bata. Hindi makapaniwala si Rentaro na isa siya sa mga soulmate niya, at pumayag siyang lumabas kasama niya. Ipinakilala ni Rentaro si Kazori sa iba pa niyang kasintahan, at hindi siya nakatanggap ng anumang negatibong reaksyon. Pero sinabi niya sa mga ito na mahilig siya sa gamot, kaya iniisip ni Enda kung ayos lang siya. Ipinaliwanag ni Rentaro na siya ay mas matanda sa kanila at siya ay maliit dahil sa isang gamot, kaya naisip ni Enda na si Kazori ay isang taong mahilig sa gamot. Ibinunyag niya na mayroon siyang gamot para tumulong sa pagpapalaki ng asset ni Ende, ngunit siya ay nabalisa. Kaya, nag-aalok si Kazori na bigyan siya ng iba pang mga gamot upang mapabuti ang kanyang sarili, ngunit lalo siyang nagalit, tinanong si Kazori kung bakit niya ito ginagawa. Inihayag niya na sinabi sa kanya ni Rentaro ang tungkol sa kanyang kawalan ng kapanatagan. Pinahirapan siya ni Ende, ngunit sinabi ni Kazori kung gaano niya ito kamahal, kaya agad itong humingi ng tawad. Binigyan ni Kazori si Hakari ng gamot para sa pagpapaganda, na sinasabing ito ay magiging mas kaakit-akit sa kanya. Sa tingin niya ay mapapahusay nito ang kanyang mga assets, kaya nagpasya siyang inumin ito, ngunit napagtanto niya na siya ay pawis na pawis, at ang kanyang mga damit ay natutunaw habang ipinapaliwanag ni Kazori na walang mas mainit kaysa sa kanyang kasuutan sa kaarawan. Binibigyan siya ni Rentaro ng mga damit, at inamoy niya ito, alam niyang sinuot niya iyon. Nag-aalala si Hakari na maaari rin itong matuno, ngunit tiniyak ni Kazori na isang beses lang gumagana ang gamot, kaya ligtas ang mga damit ni Rentaro. Binigyan ni Kazori si Shizuoka ng isang gamot na naging sanhi ng kanyang paglaki ng mga tainga ng kuneho. Nakita ito ni Rentaro na cute, at sinimulan niya itong hawakan, na nagpapasaya sa kanya. Binibigyan ni Kazori si Nana ng gamot na pangkontrol sa buhok na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gamitin ang kanyang buhok tulad ng mga dagdag na armas. Ginagamit ito ni Nana upang sunggaban si Rentaro, at kinis niya ito, na sinasabing gusto niya ang gamot dahil pinapataas nito ang kanyang kahusayan. Ipinaliwanag ni Kazori na ang gamot ay tumatagal ng 10 minuto, na nagsasabing maaari siyang uminom ng higit pang mga gamot kung gusto niyang tumagal ang epekto, ngunit ito ay magdaragdag sa kanyang panganib na maging kalbo. Iniisip niya na ito ay isang maliit na halaga na dapat bayaran, at tinanong si Rentaro kung mamahalin siya nito kahit na siya ay kalbo, at sinabi ni Rentaro sa kanya na mamahalin siya nito kahit na siya ay maging isang alien. Ngunit ipinahayag niya na gusto niya ang kanyang buhok, kaya nagpasya siyang huwag gumamit ng gamot. Sinabi ni Kazori sa kanila ang tungkol sa kanyang pangarap na sumali sa isang research team para makagawa pa siya ng mas kamanghamanghang mga gamot, ngunit naramdaman niya ang pagnanais na umihi, na sinasabing gagamitin niya ang kanyang mga diaper. Ngunit sinabihan siya ni Rentaro na gumamit ng banyo.
Iinom na sila ng tsaa, habang sinabihan sila ni Kazori na mag-ingat, ipinaliwanag na ang tsaa para sa mga babae ay iba sa tsaa ni Rentaro. Pero hindi niya maipaliwanag ng maayos dahil kailangan niya talagang pumunta sa banyo. Nagmamadali siyang pumunta sa palikuran, at nakakita sila ng dalawang lalagyan, sa pag-aakalang ang maliit ay para kay Rentaro. Sabay silang kumakain, ngunit napagtanto ni Kazori na ang mga babae ay malapit nang uminom ng tsaa ni Rentaro, kaya't binalaan niya sila na iluwa ito, na inihayag na ang malaking lalagyan ay may gamot na dapat ay magpapakis sa kanya. Pero sinabi ni Rentaro sa kanya na ikikis niya siya kahit hindi siya nakainom ng gamot. Masaya siyang marinig ito, at kinikis na niya ito. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Enda, itinapon nang mapagtanto niyang gusto siyang ikis ng mga babae. Nagsimula silang kumilos tulad ng mga zombie, at napagtanto ni Kazori na siya ay nagkamali, sinabihan si Rentaro na tumakbo dahil ang mga babae ay nakakaranas ng side effect ng gamot. Ipinaliwanag niya na hindi ito ligtas para sa mga babae dahil ang mga babae ay mayroon ng matinding pagnanais na kumis sa mga lalaki, kaya ang gamot ay naging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa kanila, dahil ang pagnanais na kumis ay napakalakas na ito na lamang ang natitira sa kanilang isipan. Ito kahit papaano ay nagbibigay sa kanila ng sobrang lakas. Tinatawag niya silang kiss zombies, binalaan si Rentaro na ikikis nila siya ng panghabang buhay, pero mukhang okay lang siya dito. Ipinaliwanag ni Kazori na kailangan nila ang gamot na nagbabalik ng gamot bago kumalat ang gamot, or ang kanilang mga personalidad ay mabubur magpakailanman. Nalaman namin na may 1 oras lang si Rentaro para makuha ang gamot habang tinutulak siya ng mga ito, na nagbabalak na ikis siya hanggang masawi. Tumakas sina Kazori at Rentaro, habang nagmumungkahi si Kazori na pumunta sa chemistry lab upang makahanap ng lunas. Ngunit habang tumatakbo sila sa paligid ng campus, hinaranggan ng mga zombie ang kanilang dinadaanan, kaya naghanap si Kazori ng isang bagay na magagamit niya laban sa kanila, at nakahanap siya ng gamot na nakakatunaw ng mga mukha. Ngunit sinabihan siya ni Rentaro na huwag gamitin ito, sinabi na dapat silang lumihis. Ngunit habang tumatakas sila, humarang ang vice principal, at natakot si Kazori, kaya ginamit niya ang gamot na nakakatunaw sa mukha sa kanya. Ngunit pinuprotektahan ng make-up ng vice principal ang kanyang mukha, at sinabi niya sa kanila na malapit nang mabunyag ang kanyang tunay na anyo. Ayaw niyang may makakita sa mukha niya kaya gumapang siya. Habang sila ay patuloy na tumatakas, ang mga zombie ay nakabuo ng isang plano, at sila ay naghiwalay, na nagpaplanong palibutan si Rentaro. Napagtanto ni Rentaro na siya ang kanilang target, iniisip na makakahanap ng lunas si Kazori nang wala siya. Kaya, sinabi niya sa kanya na magtungo sa lab habang kinukuha niya ang kanilang atensyon. Habang hinahabol siya ni Shizuoka, bigla siyang natapilok, nataman ang ulo niya, at nag-alala si Rentaro. Kaya dinala niya siya sa infirmary kung saan minsan niya itong ginagamot, ngunit napagtanto niyang isa pa rin siyang zombie. Ibinaba niya ito, paulit-ulit na kinikis. Alam niyang nagkamali siya, sa pag-aakalang tapos na ang lahat para sa kanya, ngunit naalala niyang mawawala ang pagkatao nito kapag hindi siya nakahanap ng lunas. Kaya't itinulak niya siya, at napigilan niya ito, na nangangakong pagagalingan siya. Si Rentaro ay patuloy na tumakbo palayo, ngunit inilunsad ni Ende si Hakari sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pagkabagsak. Pinipigilan nila siya, at sinimulan nila siyang ikis habang iniisip niya kung paano siya makakatakas. Nakikita niyang nagtatalo ang mga ito, napagtantong hindi pa rin sila nagbabago, kaya pinagkis niya ang isa't isa, at nagsimula silang mag-away. Napagtanto ni Rentaro na talagang mahigpit silang magkasintahan dahil araw-araw silang nag-aaway. Natutuwa siyang makita ito, ngunit naalala niya na kailangan pa niyang makahanap ng lunas. Kaya tumakbo siya palayo, ngunit pagpasok niya sa lab, nakita niya si Nana sa loob at nagtago sa loob ng locker, iniisip na kailangan lang niyang bumili ng oras para makahanap si Kazori ng lunas. Nakita niya siya sa locker, habang isiniwalat ni Kazori na nakita siya ni Nana bago siya makapasok sa lab, kaya nagpa siya siyang magtago doon, at hindi siya makahanap ng daan palabas. Napagtanto niya na alam ni Nana ang tungkol sa kanilang plano, iniisip na ang kanyang katalinuhan ay ginagawa siyang banta sa kanila. Sinabihan siya ni Kazori na kumilos bilang isang decoy upang makapasok siya sa lab, ngunit sa tingin niya ay makikita ni Nana ang kanilang plano dahil masyadong halata kung magsisimula lang siyang tumakas.
Sinisisi ni Kazori ang kanyang sarili sa sitwasyon, na nagpapakita na ang kanyang mga eksperimento ay palaging nagdudulot ng problema para sa lahat, na nagpapaliwanag kung bakit siya na lang ang natitira sa chemistry club. Sinabi ni Kazori na titigil siya sa pag-eksperimento, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niyang mayroon pa siyang isang dosis ng reversang na gamot. Iniisip ni Rentaro ang tungkol sa paggamit nito kay Nana, ngunit sinimulan itong inumin ni Kazori, at sinabi niya sa kanya na huminto, na naging dahilan upang ihulog niya ito. Sinabi ni Rentaro sa kanya na dapat ay ginamit nila ito kay Nana, at napagtanto niya na may punto siya, ngunit bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo, na sinasabi sa kanya na plano niyang pumasok sa lab habang hindi siya nakikilala ni Nana. Ngunit nakainom lang siya ng konti sa gamot, kaya ipinaliwanag ni Kazori na wala siyang maraming oras. Iniisip niya ang tungkol sa pagpigil kay Nana bago mawala ang gamot, ngunit nakita ni Nana na siya ay kainahinala, at nakikita niya ang kanyang plano, kaya itinali niya siya. Nataranta si Rentaro, iniisip na hindi nila mapapagaling ang mga zombie, ngunit nakita niya ang gamot sa sahig, at gumawa siya ng isang plano. Tumakbo palayo kay Nana, at nagtago sa isang silid, ngunit sinira niya ang pinto, na naging dahilan upang siya ay mabigle. Napagtanto ni Rentaro na walang paraan para makalabas, at sinimulan niya itong ikis ng paulit-ulit habang tinatanggap niya ang kanyang kapalaran. Mukhang ito na ang wakas para sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, binibigyan siya ni Kazori ng gamot na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay, at ipinaliwanag ni Kazori na babalik siya sa normal pagkatapos niyang magising. Nalaman namin na inakit niya si Nana dahil alam niyang liliit na ang katawan ni Kazori, at ipinapaliwanag nito kung paano siya nakalaya. Pinagaling nila ang iba pang mga zombie, at nagising sila sa infirmary, nagtataka kung ano ang nangyari. Naalala ni Hakari na kinis niya si Ende, ngunit sinabi niya na wala siyang naaalala. Alam din ni Ende ang nangyari, pero nagkunwari siyang nabura ang kanyang alaala. Alam ni Rentaro na nagbibiro lang sila, ngunit masaya siya na nagkakasundo sila. Sinisisi ni Kazori ang kanyang sarili sa nangyari, kaya humingi siya ng tawad sa lahat, ngunit ipinaalala ni Rentaro sa kanya na iniligtas niya sila, na sinasabi sa kanya na handa siyang ayusin ang kanyang mga problema sa kanya. Kaya pinayuhan niya itong huwag sumuko sa kanyang pananaliksik, na sinasabing mahal niya siya dahil sa kanyang hilig. Ang lahat ay pumupunta sa isang flower park kung saan nakarinig sila ng isang anunsyo tungkol sa kaganapan ng Boketos. Naisip ni Hakari na dapat silang lumahok, na nagsasabing ang mag-asawang makakahuli ng bouquet ay magkakaroon ng isang espesyal na photoshoot kung saan sila ay nakabihis bilang mag-asawa. Lahat sila ay sabik na manalo, at nalaman namin na si Hakari ay palaging gustong magsuot ng damit pangkasal, na iniisip na ang kanyang pangarap ay malapit ng matupad. Maraming tao ang nagtipon para sa kaganapan, at nakita namin ang Gorilla Gang habang inuutusan sila ng kanilang pinuno na manalo sa laro para sa kanya. Iniisip ni Hakari na mahihirapan silang harapin sila, kaya iminungkahi niya na magtulungan at mag-draw ng lots para matukoy kung sino ang lalahok sa photoshoot. Naisip ni Rentaro na dapat manatili si Shizuoka dahil napakaliit niya, para tuluyan siyang lamunin ng karamihan. Si Kazori ay handang lumahok sa laro, kaya uminom siya ng gamot na nagpapahintulot sa kanya na bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Napansin ni Rentaro na may bandila ang grupo, kaya gumawa siya ng isa para sa kanyang koponan, na tinawag silang Pamilya Rentaro. Magsisimula na ang laro, at ipinaliwanag ng tagapagbalita na ipinagbabawal ang pisikal na pag-atake laban sa ibang mga kalahok. Ipinakilala niya ang lahat sa espesyal na panauhin ng kaganapan, at nakita namin na ito ang vice principal. Sinabi niya sa lahat na gusto niyang umalis ang bouquet sa kapaligiran dahil ayaw niyang may maging masaya. Nagsisimula ang laro, at inihagis niya ang bouquet ng may hindi kapani-paniwalang puwersa. Sinusundan ito ng lahat, habang napapansin ni Rentaro na lumilipad pa rin ito, sa pag-aakalang hindi ito lalapag. Nakikita namin ang mga miyembro ng Gorilla Gang na umaatake sa iba pang mga kalahok, habang sinasabi ng kanilang pinuno na hindi sila gumagamit ng karahasan, na nagsasabing ang gang ay nagsasanay lamang, kaya hindi nila nilalabag ang mga patakaran. Sumang-ayon ang announcer sa kanya, at itinapon niya ang mga miyembro ng kanyang gang, gamit ang mga ito para patumbahin ang mga tao. Malapit nang matamaan si Hakari, ngunit pinoprotektahan siya ni Ende, sinabing sasali siya sa gang para makilahok sa kanilang pagsasanay. Nakipagbuno siya sa pinuno, sinasabi sa lahat na haharapin niya siya para makapag-focus sila sa pagkuha ng bouquet.
Nagsisimula itong bumagsak kaya ginagamit ng mga miyembro ng gang ang kanilang mga bandila upang lumikha ng isang hindi kapani-paniwalang hangin na nagiging sanhi ng pagbabago ng direksyon nito. Mukhang mananalo na ang Gorilla Gang, ngunit sa sandaling iyon, nakita namin si Shizuoka sa hangin, at nalaman namin na nakatayo siya sa tabi ng mga may hawak ng bandila, kaya inilunsad siya pataas ng malikhaang wind vortex. Nakuha niya ang bouquet, ngunit malapit na siyang mahulog sa kanyang kasawian, kaya sinubukan siya ng mga babae na mas alow. Iniisip ni Rentaro na magkakaproblema sila dahil masasaktan sila kapag nabangga niya ang mga ito, ngunit tumalbog siya sa kanilang mga assets na nagpapahintulot sa mga ito na tanggapin ang impact, at nasalo siya ni Rentaro bago siya bumagsak sa lupa. Ang pamilyang Rentaro ang nanalo sa kaganapan, at nagsimula silang bumunot ng lot para matukoy kung sino ang sasali sa photoshoot. Nalaman namin na may plano si Hakari, at minarkahan niya ng maliit na hiwa ang winning stick ngunit sa palagay niya ay masyadong kainahinala kung babunutin niya ang unang stick. Kaya plano niyang maghintay na matapos ang turn ng isang tao bago siya kumilos. Naniniwala siya na magiging madaling target si Nana dahil nahuhumaling siya sa kahusayan, kaya malamang nakukunin niya ang stick na pinakamalapit sa kanya. Inilagay ni Hakari ang winning stick sa pinakamalayong posisyon, at sinabihan niya si Nana na kumuha ng isa, ngunit ipinaliwanag niya na magiging mas mahusay kung lahat sila ay bubunot ng sabay-sabay. Kaya nasira ang plano ni Hakari, napagtanto na minaliit niya si Nana, ngunit sa huli ay nanalo pa rin siya, kaya tuwang-tuwa siya, alam niyang malapit nang magkatotoo ang kanyang pangarap. Nakita niya si Kazori na umiiyak dahil gusto niya talagang sumali sa photoshoot, kaya sinabi sa kanya ni Hakari na maaari siyang pumalit sa kanya, at nagpapasalamat si Kazori para dito, ngunit nagbago ang kanyang isip, sinabi niya na gusto niyang dalawa sa kanyang mga paboritong tao ang makasama sa larawan. Sinabihan ni Hakari ang lahat na sumali, at kumuha sila ng litrato ng magkasama. Nagpasalamat siya kay Rentaro sa pagtupad sa kanyang pangarap, ngunit sinabihan niya itong makipaghiwalay sa kanya, at hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag. Kinalaunan sa araw na iyon, iniisip ni Rentaro kung ano ang mali sa kanya, at gusto niya itong kausapin, ngunit napagtanto niyang iniwan na niya sila. Sinubukan niyang tawagan siya, ngunit hindi ito sumasagot, kaya nagpa siya siyang hanapin ang kanyang bahay, at ipinahayag na ang kanyang address ay nakasulat sa sobre na ipinadala niya sa kanya. Nalaman namin na nakatira siya sa isang mansyon, at tinawag siya nito, ngunit sinabihan siya ni Hakari na tumahimik nang may dumating na bantay, na iniisip kung saan nanggaling ang ingay. Nagawa niyang magtago, at nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Napagtanto ni Rentaro na ito ay si Hakari, at sinabi nito sa kanya na hindi na niya ito mahal, ngunit alam niyang nagsisinungaling siya, na nagsasabing hindi siya aalis hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Kaya sinabi niya sa kanya na ang kanyang ina na si Heaven ay tutol sa kanilang relasyon dahil marami itong kasintahan. Ipinaliwanag niya na kinuha ang kanyang telepono, at aalis na siya sa bayan, sinabing gagamitin ni Heaven ang kanyang pera para makuha ang gusto niya, kaya naisip ni Hakari na hindi siya makakasama. Biglang dumating si Heaven, at kinuha niya ang telepono, sinasabi sa kanya na layuan si Hakari habang nagbabanta siya na paalisin siya. Pinigilan siya ng isang gwardya, kinikilala siya bilang dating kasintahan ni Hakari, at sinabihan siyang sumuko dahil hindi niya ito makakasama. Nakita naming lumalayo si Rentaro, iniisip na walang espesyal sa kanya, kaya hindi niya deserve na makasama si Hakari. Ngunit nakakita siya ng four-leaf clover, at naalala niya ang mga sandaling kasama niya ito, kaya determinado siyang bawiin siya. Nang gabing iyon, tinalakay niya ang sitwasyon sa mga babae, sinabi sa kanila na plano niyang pumasok sa mansyon para kunin siya, ngunit iniisip nila na hindi siya magtatagumpay dahil napakayaman ni Heaven, kaya hindi siya makakatakas mula sa kanya. Alam ni Rentaro hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, ngunit determinado siyang pasayahin si Hakari, sinabi niyang handa niyang ipagsapalaran ang lahat para sa kanya. Ipinaliwanag niya na itutuloy niya ang kanyang plano, na sinasabi sa kanila na hintayin siyang bumalik, ngunit sinabi nila sa kanya na mahal nila siya, kaya handa silang samahan siya sa kanyang plano. Sinusubukan niyang kausapin ang mga ito, alam niyang mapupunta lang sila sa gulo, ngunit napagtanto niyang mahal nilang lahat si Hakari, kaya determinado silang lahat na iligtas siya. Pumunta sila sa mansyon, at plano ni Rentaro na maghagis ng bola para agawin ang atensyon ni Hakari, ngunit hindi niya nataman ang bintana, at nawala ang bola. Nakita ni Enda ang isang pusa na naglalaro dito, at sinubukan nilang habulin ito habang papunta ito kay Nana.
Sa palagay ni Nana, ang pinakamabisang paraan upang harapin ito ay ang i-disable ito sa pamamagitan ng isang sipa, ngunit pinigilan ni Rentaro ang pusa, at narinig nila ang papalapit na gwardya, kaya nagtago sila sa likod ng isang puno. Lumapit sa kanya ang pusa kaya sa tingin niya ito ang naging sanhi ng kaguluhan, ngunit hindi na nila mabawi ang bola kaya wala na silang choice kundi pumunta sa kwarto ni Hakari. Nakikita nila ang pinto ng alagang hayop sa pasukan, at kinokolekta ni Nana ang mga bato mula sa hardin, gamit ang mga ito upang buksan ang pinto. Nalaman namin na natukoy niya ang lokasyon ng lock mula sa hugis ng pinto, at inilunsad niya ang mga bato ng may kamanghamanghang katumpakan, na nagpapahintulot sa kanya na i-unlock ang pinto. Sinabi ni Nana sa kanila na pumasok sa mansyon, ngunit napansin ni Rentaro na nasugatan ang kanyang hinlalaki, kaya ginamo ni Enda ang kanyang sugat, iniisip kung ano ang nangyari dito. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang gamitin ang kanyang hinlalaki upang mapabuti ang kanyang katumpakan, na sinasabing utang niya kay Hakari ang lahat para sa pagligtas sa kanya mula sa mga lalaki. Pumasok sila sa mansyon, ngunit may nakita silang guard dog na papalapit, kaya nagpasya silang umatras, ngunit napagtanto nilang naiwan si Shizuoka. Sa tingin niya ay tapos na ang lahat para sa kanya, kaya sinabi niya sa lahat na umalis nang wala siya. Nilapitan siya ng aso, ngunit sinimulan siya nitong dilaan habang ipinaliwanag ni Nana na ang mga aso ay may likas na hilig na protektahan ang mahihinang nilalang, at si Shizuoka ay napakahina kaya nakalimutan ng aso ang tungkulin nitong protektahan ang mansyon. Iniisip ni Rentaro na hahabulin sila ng aso kapag nakapasok na sila, kaya nagmungkahi si Nana na sabihin kay Shizuoka na tusokin ang mga mata nito, ngunit ipinakita sa kanila ni Kazori ang isang potion, na nagpapakita na maaari nitong patulugin ang mga hayop. Ibinigay niya ito kay Shizuoka, sinabihan siyang gamitin ito, ngunit nauwi siya sa pag-inom nito dahil nakalimutan ni Kazori na sabihin sa kanya kung paano ito gamitin. Nakatulog siya, ngunit dinilaan ng aso ang gamot mula sa kanya, na naging dahilan upang makaramdam ito ng antok. Pumasok sila sa isang koridor, at sumama sa kanila ang pusa, na nag-trigger ng alarma. Kaya't ang mga gwardya ay nagmamadali sa lokasyon, ngunit pinamamahalaan nilang makatago, at kinuha ng mga gwardya ang pusa, na pagtatanto na na-activate nito ang mga sensor. Iniisip ni Nana na hindi sila lalagpas sa koridor dahil kakailanganin nila ng infrared na salaming decolor para maiwasang matrigger ang alarma, ngunit isiniwalat ni Kazori na nagdala siya ng infrared vision eye drops, at nagpasya si Rentaro na gamitin ito. Ipinaliwanag ni Kazori na wala siyang makikita kundi ang mga sensor habang nasa ilalim ng epekto nito. Sinabi sa kanya ni Ende na naghulog siya ng isang sobra, at sinabi ni Nana na naka-address ito sa isang dayuhang pangkat ng pananaliksik, na napagtanto na pinaplano niyang ipadala ang mga eye drops bilang isang kalakip sa kanyang aplikasyon. Ngunit sinabi ni Kazori sa kanila na mas mahalaga si Hakari kaysa sa research team. Nag-transform ang mga mata ni Rentaro, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga sensor, ngunit sa palagay niya ay imposibleng daanan ang mga ito dahil ang mga sensor ay nasa lahat ng dako. Napagtanto niya na may bukas na malapit sa kisame, ngunit masyadong malawak ang koridor para umakyat ang isang tao sa tuktok. Iminumungkahi ni Nana ang pagkuha ng 2 tao upang magtrabaho ng magkasama, ngunit sinabi niya na lahat sila ay mga babae, kaya sa tingin niya ay mahirap silang itugma para kay Rentaro dahil hindi nila kayang pantayan ang kanyang lakas. Ngunit napagtanto niya na si Enda ay isang eksepsyon, kaya itinali niya ang mga ito, sinabi sa kanila na i-synchronize ang kanilang mga paggalaw upang makalampas sa mga sensor. Nakarating sila sa tuktok, at tinahak nila ang dulo ng koridor habang sinabi ni Rentaro kay Enda na dumudulas na ang kanyang damit. Ngunit nakikita namin na ang kanyang ulo ay nakadikit sa kanyang tiyan, na nagiging sanhi ng kanyang pakiramdam. Nakarating sila sa kabilang panig, at sinabi ni Rentaro sa iba na hintayin sila sa labas. Nakita nila ang kwarto ni Hakari, kaya binuksan nila ang pinto, at nakita nila itong nakatingin sa kanilang group picture. Ngunit sa sandaling iyon, ang alarma ay na-trigger, dahil napagtanto ni Rentaro na hindi nila dapat binuksan ang pinto. Napagtanto nila na napapaligiran sila ng mga gwardya, at dinala sila kay Heaven, na nagsabi sa kanila na hindi niya sila itatapon dahil kaibigan sila ni Hakari. Sinabi sa kanya ni Rentaro na papasayahin niya si Hakari, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya, inihayag na siya ay 13 taong gulang nang ipanganak niya si Hakari. Ipinaliwanag ni Heaven na ang lalaking mahal niya ay masasawi sa sakit, at gusto niyang maipanganak ang kanyang anak bago ito masawi, kaya sumailalim siya sa artificial insemination sa murang edad.
Alam niya na siya ay gumawa ng isang walang ingat na hakbang, iniisip na ito ay tumatakbo sa kanyang dugo, kaya iniisip niya na si Hakari ay gagawa ng mga katawa-tawa na bagay para sa pag-ibig. Matapos masawi ang kanyang kasintahan, binuhay niyang mag-isa si Hakari, at kahit na masaya siya sa pagkakaroon ni Hakari sa kanyang buhay, napagtanto niyang hindi na mapapalitan ang kanyang kasintahan. Ayaw niyang maranasan ni Hakari ang paghihirap na dinanas niya, kaya gusto niyang lumayo si Rentaro, sa pag-aakalang hinding-hindi nito madadali ang kaligayahan ni Hakari. Ang kwento ni Heaven ay nagpaiyak kay Rentaro, na nagsasabing ayaw niyang magduse si Hakari tulad nito. Sa sandaling iyon, ang epekto ng eye drop ay nawawala, na nagpapahintulot sa kanya na makita si Heaven. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakaramdam sila ng nakakagimbal na pakiramdam, at napagtanto niyang isa rin ito sa kanyang soulmate. Agad na umibig si Heaven sa kanya, hinihiling na lumabas siya kasama niya, at nakita siya ni Ende na isinasaalang-alang ito, kaya ipinaalala niya sa kanya na si Heaven ay ina ni Hakari. Ipinaliwanag ni Heaven na nagbibiro lamang siya, na sinasabi sa kanya na hinding-hindi niya hahayaang magpatuloy ang relasyon nila ni Hakari. Pero sinabi ni Rentaro na hinding-hindi siya susuko dahil gusto niyang mapasaya si Hakari. Hindi naniniwala sa kanya si Heaven, kaya naglabas siya ng isang lie detector, na sinasabing dapat itong may hayag kung gaano siya hindi tapat. Ngunit hindi ito pinagkakatiwalaan ni Rentaro, kaya nagpa siya silang subukan ito kay Ende habang ipinaliwanag ni Heaven na hindi siya kumbinsido kung gagamitin niya ito sa kanyang lalaki. Tinanong niya si Ende tungkol sa sukat ng kanyang asset, at sinabi niya na halos mayroon siyang mga C-size ngunit ipinahayag ng lie detector na nagsisinungaling siya. Ipinaliwanag ni Heaven na nakakakita ito ng kahit katiting na kasinungalingan. Kaya sabi ni Ende na B-size siya, pero nagsisinungaling pa rin. Nagalit siya, inamin na A-size lang ang mayroon siya, at kinukumpirma nito na nagsasabi siya ng totoo. Nagtataka si Heaven kung mahal niya si Rentaro, at sinabi niya na mahal niya ito, ngunit ipinakita nito na nagsisinungaling siya, kaya nalungkot si Rentaro, iniisip na binabangungot siya. Sinusubukan ni Ende na ipaliwanag kung gaano niya ito kamahal, ngunit patuloy itong tinatawag na sinungaling, kaya pakiramdam ni Rentaro ay malapit na siyang masawi. Sinabi ni Ende na mahal talaga niya ito higit sa anupaman, at ipinapakita nito na nagsasabi siya ng totoo, kaya agad itong gumaling. Nagpa siya siyang subukan ang makina, sinabing mahal na mahal niya si Ende, at kinukumpirma nito na nagsasabi siya ng totoo. Naniniwala si Heaven na pinagkakatiwalaan niya ngayon ang makina, kaya tinanong niya ito tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Hakari. Sinabi ni Rentaro sa kanya na papasayahin niya si Hakari, na nagsasabing handa siyang masawi para sa kanya, at kinumpirma ng lie detector na nagsasabi siya ng totoo. Hindi makapaniwala si Heaven na tapat siya sa kanyang mga kasintahan, alam niyang 5 sila, at ipinaliwanag niya na hindi siya nagtitiwala sa resulta. Sa sandaling iyon, dumating ang isang maid na nagsasabing tatapusin na ni Hakari ang kanyang sariling buhay. Nagbanta si Ende na babaliin ang leeg ni Heaven, at natarante si Rentaro, sa pag-aakalang seryoso siya, ngunit sinabi niya sa kanya na iligtas si Hakari, na sinasabing hihintayin niya itong bumalik para sa kanya. Kaya, tumakbo si Rentaro habang sinusubukang kumawala ni Heaven, ngunit pinigilan siya ni Ende, na sinasabing ginagawa niya ito para kay Hakari. Samantala, nakita namin si Hakari habang papatalon na siya sa gusali, ngunit dumating si Rentaro, sinabihan siyang tumakas kasama niya. Alam niya na kailangan nilang magpatuloy sa pagtakbo kung makatakas sila, sa pag-aakalang malalagay ito sa problema dahil sa kanya. Sinabi ni Rentaro sa kanya na ayaw niyang malungkot siya, at ipinaliwanag niya na hindi siya magiging masaya kung masawi siya, na nagsasabing ayaw niyang mabuhay nang wala siya. Sinabi ni Rentaro sa kanya na mahal niya siya, kaya gusto niyang manatili siya sa kanya, at sinabi ni Hakari sa kanya na ganoon din ang nararamdaman niya. Nahulog siya sa huli, kaya sinugod siya ni Rentaro, sinalo siya sa tamang oras ngunit alam niyang nasa masamang posisyon siya. Sinabi ni Hakari sa kanya na bumitaw, ngunit tumanggi siya, at nahuhulog silang dalawa. Bago sila tumama sa lupa, nagawa niyang sipain ang pader, at napunta sila sa fountain. Ang mga babae ay sumugod sa kanila, ngunit si Shizuoka ay malapit ng malunod, kaya't iniligtas siya ni Kazori, na nagtataka kung ano ang kanyang iniisip. Natutuwa si Heaven na makitang okay na sila, napagtanto na handang isakripisyo ni Rentaro ang kanyang buhay para iligtas si Hakari. Napagtanto niya na siya ay isang lalaking may paninindigan sa mga salita.
Sinabi ni Heaven sa kanya na alagaan si Hakari, at napagtanto niya na isinasapanganib niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak, kaya naisip niya na ito ay isang mahusay na tao. Nangako siyang paligayahin si Hakari, ngunit sinabi niya kay Heaven na gusto rin niyang maging masaya siya, at pumayag siyang lumabas kasama niya. Ang mga babae ay nabigla, napagtanto na gusto niya si Rentaru, ngunit ipinaliwanag ni Heaven na hindi niya ito mapigilan dahil nakita niya itong hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Ang mga babae ay sabay na naliligo, at nagsimula silang magkumpara ng kanilang mga assets, ngunit alam ni Ende na hindi siya katugma sa kanila, kaya nagpa siya siyang umatras. Nakita niya si Rentaru sa kanilang silid, ngunit sinabi niya sa kanya na ang kanyang tiyan ay nakikita, at naalala niya ang oras na dumapo ang kanyang ulo dito. Inakusahan niya itong sinadya yung gawin, ngunit sinabi ni Rentaru sa kanya na nag-aalala siya tungkol sa kanya, kaya kailangan niyang gawin ang lahat upang maiwasan itong mahulog. Sinabi ni Ende sa kanya na nahihiya siya, kaya gusto niyang makabawi sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang tiyan, at nasiyahan siya sa sandaling iyon, ngunit biglang sumama sa kanila si Kazori, kaya nagkunwari silang nagpupush up. Inaanyayahan ni Heaven ang lahat sa isang pajama party, na sinasabi sa mga babae na magbihis, habang ipinaliwanag ni Hakari na ang kanyang ina ay gustong magbihis ng mga tao. Nakita sila ni Rentaru na nakapajama sa pag-aakalang kahanga-hanga silang lahat. Kinis siya ni Nakazori at Shizuoka, at pakiramdam niya ay pupunta siya sa langit, ngunit nagsimulang dumyugo ang ilong ni Heaven, kaya tinulungan niya ito, tinulungan siyang maglakad sa paligid ng mansyon. Sinabi ni Heaven sa kanya na siya ay masyadong matanda para matuwa, ngunit sinabi ni Rentaru sa kanya na maaari silang magsaya ng magkasama, at sinabi ni Heaven sa kanya na hindi na niya ito mapipigilan, na nag-aanyaya sa kanya na pumunta sa kanyang silid. Bumalik kami sa mga babae, at napansin ni Ende na ito ay tumatagal ng mahabang oras para kay Rentaru at Heaven upang bumalik. Kinabahan si Hakari, iniisip na may gagawin sila, at sa sandaling iyon, narinig nila si Heaven na sumisigaw. Kaya, sumugod sila sa kanya, nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa, ngunit nakita nila si Rentaru na nakadamit na pambabae, at si Heaven ay sumisigaw dahil hindi siya makapaniwala kung gaano siya kakyut. Nahihiya siya sa sitwasyon, at bigla siyang bumagsak, habang ang mga babae ay nag-aalala, na iniisip na malapit na siyang masawi. Nakaisip si Heaven ng isang plano, na sinasabi kay Nana na tulungan siya. Nagbihis si Nana bilang isang prinsipe, at sinabi ni Hakari na ang kiss lamang ng isang prinsipe ang makakapaggising kay Prinsesa Rentaru. Kinis siya ni Nana, na naging sanhi ng kanyang pagkakaroon ng malay, at ang mga babae ay nasiyahan sa eksena. Sinabi ni Rentaru sa kanila na yumay na siya sa kanila, sinabing maliligo siya, at nagpa siya ang mga babae na panoorin siya, na gustong makita siyang naliligo, ngunit sinubukan ni Shizuoka na pigilan sila. Kaya, pinipigilan nila siya, sinasabi sa kanya na hintayin silang bumalik. Nakita namin si Rentaru na naliligo, habang pinagmamasdan siya ni Kazori mula sa isang bintana, ngunit hindi niya ito makita dahil masyadong malabo ang salamin, kaya idiniin niya ang kanyang ulo dito. Narinig siya ni Rentaru, at nakita niya ang kanyang ulo, dahilan para matakot siya dahil sa tingin niya ay multo siya. Sinabi niya sa mga babae na nabigo ang kanilang plano, kaya hinailan nila siya, at napagtanto ni Rentaru na wala na siya roon, kaya mabilis niyang sinubukang tapusing maligo. Sinabi ni Heaven sa mga babae na maaari nilang gamitin ang atak, sinabing dadalhin sila nito sa banyo, ngunit sa tingin nila ay may daga sa loob, kaya nabigla sila, at narinig sila ni Rentaru, na iniisip na siya ay minumulto. Samantala, nag-aalala si Shizuoka tungkol kay Rentaru, sa pag-aakalang tatapusin ng mga babae ang lahat, kaya sinubukan niyang kumawala, ngunit napagtanto niya na maaari siyang gamulong. Siya ay gamulong pababa sa hagdanan, na naging dahilan upang makakuha siya ng momentum, at ang kanyang mga restraints ay natanggal, at napadpad siya sa banyo. Nataranta si Rentaru, sa pag-aakalang multo siya, ngunit napagtanto niya na nakakakita lang siya ng mga bagay-bagay, tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit natanggal ang tuwalya nito, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Hihingi na sana siya ng tulong, ngunit nakita niya ang mga babae sa pasukan sa atak, nagtataka kung ano ang ginagawa nila doon. Sinabihan siya ng mga ito na naglalaro lang sila ng taguan, ngunit itinanggi ni Ende na may balak silang manood sa kanya kaya naging halata ang kanilang intensyon, kaya pinagsabihan niya sila. Nang gabing iyon, nakita ni Rentaru si Heaven na nagdadasal para sa ama ni Hakari, at sumama ito sa kanya, nagtataka kung bakit hindi na siya nag-entertain ng manliligaw pagkatapos masawi ang ama ni Hakari.
Ibinunyag niya na mahal pa rin niya ito, sinabi niyang wala siyang karapatang magmahal ng ibang lalaki, ngunit sinabi niya kay Rentaro na mahal niya ito, sa pag-aakalang hindi ito tama. Ipinaliwanag niya na kaya niyang magmahal ng higit sa isang lalaki, basta't totoo ang nararamdaman niya. Sinabi niya sa kanya na ikis siya, habang naaalala niya ang ama ni Hakari, na nagsabi sa kanya na iligtas ang kanyang unang kiss para sa lalaking hinding-hindi siya iiwan. Kinikis siya ni Rentaro, habang nagiging emosyonal siya, at iniisip ang ama ni Hakari. Nang gabing iyon, nakita namin ang lahat na natutulog sa isang silid, at lumapit si Hakari kay Rentaro, habang iniisip ni Ende kung ano ang kanyang ginagawa. Nagising si Rentaro, at sinabi sa kanya ni Hakari na gusto lang niyang matulog sa tabi niya, na nagsasabing natatakot siya na hindi na niya ito makakasama pa. Kinikis niya ito, sinasabi sa kanya na magiging okay ang lahat, at tuwang-tuwa siyang marinig ito, na sinasabi sa kanya na hawakan siya hanggang sa pagsikat ng araw. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Rentaro, at nakita niya si Hakari kasama si Ende, na sa tingin niya ay si Rentaro. Nagpunta siya sa banyo, ngunit nakita niya ang ama ni Hakari, na masama ang loob dahil kinuha niya sina Heaven at Hakari mula sa kanya. Iniisip ni Rentaro na ito ang perpektong sandali, sinasabing gusto niya itong makausap, at nagtataka ang ama ni Hakari kung bakit hindi natatakot si Rentaro sa kanya. Ipinaliwanag ni Rentaro na ito ay dahil mahal siya ni Heaven, sa pag-aakalang siya ay isang mahusay na tao, at nangako siyang papasayahin sina Heaven at Hakari. Ibinunyag niya na 16 na taon na niyang binabantayan ang mga ito, at pinasalamatan niya si Rentaro sa pagbubukas ng puso ni Heaven, na sinasabing mabubuhay siya ng payapa kung mananatili si Rentaro sa tabi niya. Nagpapasalamat si Rentaro sa kanya dahil siya ang nagdala kay Hakari sa mundo, at isang maliwanag na liwanag ang nakapaligid sa kanya habang ipinahayag niya na wala na siyang anumang pagsisisi, kaya't siya ay aalis na, at ang kanyang kaluluwa sa wakas ay nagpapahinga sa kapayapaan. Kinabukasan, si Rentaro at ang mga babae ay pumasok sa paaralan, ngunit sa panahon ng asembleya, nagulat sila nang makitang si Heaven ang naging bagong tagapangulo upang makita niya si Rentaro araw-araw. Sa kanilang lunch break, pumunta siya sa mansyon ni Heaven, ngunit napagtanto niyang wala siya roon, kaya nagmadali siyang pumunta sa rooftop, at nakita niya itong kasama ang iba pang mga babae, napagtanto na lahat sila ay naghihintay sa kanya. Sinasabi nila na mahal nila siya, at sumama siya sa kanila, na nangangakong papasayahin niya sila.